Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. So, ito pong isang DDS, no? Na pro-China, si Ado Paglabuan, Paglinawan, nako naman, ginawan na naman po niya ng fake news ang AFP. Na ngayon man pinalagan din ng AFP ito. Sabi nga rito, pero yung post niya, sa testimonya ng Marina si Orly Gutesa, ito po yung testimonya. Yun palang pera na binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masamang gawain. Uy! Ngayon lang yan na-realize. Na nagdulot. Di ba dapat sundalo ka? Di ba? Dapat mag-iisip ka. Ano yan kumbaga, normal na yan sa mga sundalo, mga pulis na palagi kang maghihinala, di ba? For your security. Hindi porket ikaw nagtatrabaho na sa pribado, hindi na ganun ang instinct mo. Ganun pa rin ang instinct mo, maghihinala ka pa rin, tama? Sabi nga rito, yun palang perang binubuhat namin at dinideliver ay mula sa masamang gawain na dulot ng baha, na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon at medical na programa, ay napunta pala sa mga bulsa ng mga politiko. Alam nyo ba, itong narrative na ito ang narrative ng mga DDS, ito ang narrative palagi ni Bongo. Di ba? Mapunta sa edukasyon, medical na programa, kasi marami tayong mga kababayan, naghihirap, nagugutom. Yan yun Yan ang narrative nila. So alam nyo na kung ano ang pattern ng kanyang script na hindi niya kabisado. Di ba? Kasi, why am I saying this? Simple lang. Kasi ang pera, ng proyektong yan, ay intended para sa infrastructure projects, right? So, dapat ang sinabi niya dito, na yan parang mga pera na yan, di ba? Imbis na gamitin para sa pagpapatayo ng mga infrastructure projects, ay napunta lang sa bulsa ng mga politiko. Di ba? Yung mga kontra-gobyerno lang naman ang nag-iisip dito Di ba? Edukasyon, medical, kahit na meron namang separate budget para sa mga yan. Kasi pilit nilang sinasabi na wala palpak ang ating edukasyon ngayon, tapos tayo sa programang medical, yung PhilHealth, kinuha yung 90 billion, 60 lang naman ang nakuha, ipinababalik na nga ni PBBM yung 60 na yan. Diba? So kitang-kita dyan. Ngayon, ginawa niya ng kwento, ang sabi niya, sa testimonya ng Philippine Marine si Orly Gutesa, lumalabas na ginagamit ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner ang military para maging delivery boys ng Sabuatang Martin Romualdez at Saldico. This is another fake news. Bakit po? Itong taong ito, papaanong gagamitin, hindi na sila sundalo. Yung mga kasama niya, hindi rin po mga naka-active duty. Mga dating kasama niya kay Saldico, di ba? No? Para lang mapasama, pinilipit pa talaga yung sinabi nito tong scripting nito ni Gutesa. Kung masama si Gutesa, mas masama ito si Ado Paglabuan. Di ba? Talagang pinalabo yung kwento. Lang yata mga makachina na ito. Ano to? Inosenta nga. Tuloy, sumagot ngayon itong AFP. Sabi nga nila false, hindi raw totoo yung kanyang pinagsasabi na yan. Ito kasi yung ito yung buo niyan kaya palang lakas ng loob ni Bonjing na tumanggi sa mga nagpuputokang sworn statements. He thinks he has his back covered by the armed forces of the Philippines. This is an insult to our military organization, most of whom are loyal to protect the people and the state. Some few corrupt members of the AFP, most of whom are in the uppermost echelon of the chain of command. Sabi niya, may mga corrupt din naman daw doon. Most daw. Hindi, some naman.
This is what happens when the government diverts the attention of the public to a possible war in Taiwan. According to President Marcos, DND Secretary Gibo, and then Romy Bronner and Trinidad, among others, instead of the nation's war against poverty. Yun. Kasi di ba nung mga nakaraan sinasabi nila na baka magkaroon ng gulo sa Taiwan, so dapat maging handa tayo. Ano yung paghahanda na yon? Para i-pull out yung mga Pilipinong nagtatrabaho doon, hindi para makigera. Pero dapat din tayong maging handa. Di ba? Ngayon, sabi niya, all the while, the mafiosi criminal, mafiosi ibig sabihin na parang mafia, a criminal structure that the Marcos Araneta Romualdez has installed in our government has been busy emptying the national coffers. This no longer just violation of RA 1319 on Graft and Corrupt Practices Act No. 7080 against plunder. This is terrorism in the form of economic sabotage. Yan ang mga tira niya rito. Ayun, sumagot naman din po ang AFP sa kanyang post. Sabi rito, AFP is issuing this advisory to address the false information and misleading representation of images circulating on social media. Ito po yung image na inilabas-labas niya. Yan, sabi niya rito the Martin Romualdez chain of command. Yan, may kinalaman din dito yung sa tirada niyang yan, yung phone calls. Phone calls nila SMR kay General Bronner last December 2024. Pero eto muna yung pag-usapan natin. Sabi nila ng AFP, an image narrative alleged that an active duty Marine was used for illicit activities based on his supposed testimony. Sabi niya, ang katotohanan daw po doon, si Gotesa ay civilian na since June 30, 2020. Yung kanyang trabaho kay Congressman Saldico nagsimula lang daw ng 2024. The central claim is chronologically impossible and therefore fabricated. Di ba? Kasi ang tagal nang wala itong 2020 pa, time pa ni Duterte. Natigil na siya. Tapos, 2024 lang ni Saldico. So ano yung sinasabi ni Paglabuan na pinagagamit o ginagamit ng AFP para maging tagapaghatid, 'di ba, ng mga nakaw na pera. Ito pa, false claim. A photo of AFP officials with a speaker is presented as evidence of an improper allegiance. The photo shows a routine and official courtesy call, such as professional meetings between military leadership and officials from the other government branches are standard, transparent procedure. The context of the photo has been maliciously twisted to create a false narrative. Dapat pahuli nyo yan. Alam nyo, AFP, dapat kasuhan nyo yan si Ado. Kasi yung kasinungalingan, hindi na yan pasok dun sa freedom of expression. Hindi sapat yung katawiran na, kung mali, edi pagbulaanan mo, but the damage has been done. Di ba? Nakadamage na So hindi na po tama yung kapag kamali, sa tingin mo, edi pabulaanan mo. Ano yun? Parang sinabi na nang-rape ka ng 10 taong bata. Di ba? Tapos kinundina ka na ng buong lugar ninyo. Uhulihin ka na ng pulis. Sasabihin mo lang, ay hindi naman totoo yan Sino pang maniniwala sa'yo? Alam niyo naman dito sa Pilipinas, di ba? First impression, last. Ano pong pinakamabisang gawin doon? Sampahan ng kaso si Paglabuan. Dahil diyan sa paninira mismo sa AFP. Institusyon ng AFP. Yan ang challenge ko kay Gina Bronner. Kung si General Torre, nung siya pa ang Chief PNP, maski nung hindi siya pumapayag na yurak-yurakan ng mga DDS at ng mga Kibuloyans ang PNP. Sukdula na nga makipag-boxing siya kay Barbie. Di ba? Dapat si Bronner ganun din. Hindi pwedeng ganyan lang nang sasagot kayo pabubulaanan nyo. Sinira na naman ni Paglabuan ang reputasyon ng AFP. Di pahirapan nyo rin siya, di ba? Mayaman yan, may milyon-milyon ang kita niyan. Kaya-kaya niyang kamuha ng mamahaling abogado. Sabi ito.
There are attempts to show doubt and erode trust in your armed forces. The AFP is professional and disciplined organization serving the Filipino people with honor and integrity. We call on everyone not to be swayed by disinformation but to remain discerning and uphold the truth. Diba? Mas madali, mas maganda na makumbinsi ang taong bayan na hindi totoo ang pinagsasabi ni Paglabuan pag dinimanda nyo yan. Dapat kasuhan nyo yan si Ado. Para hindi namimihasa sa ganyan. Okay, ngayon, shout out watching from UK, mga diskaya po talaga dyan lahat ng start. Oo nga eh. Sipin mo, no? 2022, 2022, panahon ni Duterte, down to 2016, di ba? 2016 sila nagsimula sa flood control. Oh, yun ang naging ano nila, naging training ground nila eh. Kaya sanay na eh. That's right, DJ Gan. Slander yung ginawa niya eh. Ano yan? She is independent director, not an executive. Well, let's see. Yun ang nasa balita. Pero, kung meron siyang koneksyon, yung asawa ni Marcoleta, aba, di ba? Dapat dinisclose na yan ni Marcoleta. Simple lang naman yan eh. Dapat dinidisclose niya na, para walang problema, no, na merong conflict of interest. Ngayon pa lang dinidisclose ko na sa inyo na yung asawa ko ay independent director ng insurance company na kinukuha ng mga diskaya. Hindi ba? Dapat ganon. Merong proper disclosure. Pero wala eh. Wala. Kaya tuloy maghihinala ang mga tao, di ba? Na pag kaya ganyan ang aksyon nito ni Marcoleta diyan, todo pagtatanggol, ay dahil sa, kaya naman pala may connection yung kanyang asawa doon sa insurance company. Oh. Di ba?